Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal, at sa iyong paglingap gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilan kaya't dugo'y dumanak mula sa iyong nagpakasakit na anak upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay ng kanyang itinatag bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kaniyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayoy marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig ninuman. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinahamak siya ng mga tao at itinatakwil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya'y parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya'y nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo'y ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala man lang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ng kaniyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang makasalanan at idinalangin sila'y patawarin.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit, upang ingatan mo nang hindi malupig. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung masalubong ko ay magsisiiwas. Nilimot na akong tulag ng namatay, di na pinapansin, parang yagit lamang. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtanggol mo, at sa umuusig na sinumang tao. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. O magpakatatag ang mga nilikha, lahat ng sa Poon ay nagtitiwala. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin. Ngunit hindi nagkasala, kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Ang dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba, bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan na pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. At nang naganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas na lahat na sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't di na kila ng Diyos. Binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinuko.
Hindi po tayo mag-aantanda ng krus. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayon ng Batis Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaraon si Judas, kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Tugon nila, sinabi niya, Ako si Jesus. kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? sagot nila, Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng aliping yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalang mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya ay dinala muna kay Anas na biyena ni Caifas, na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, Hindi ba isa sa mga Sagot ni Pedro, maginaw noon. Kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palahim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya ay sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Tanong niya, sinagot siya ni Jesus, Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nagagapos pa noon ay pinadala ni Anas kay Caifas, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya ay tinanong nila, Hindi ba alagad kayo ng taong yan? Sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga. Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok.
Mula sa bahay ni Caifás, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Sumagot sila, sinabi sa kanila ni Pilato, sumagot ang mga Hudyo, nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Tanong niya, sumagot si Jesus, Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? tanong ni Pilato. Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, sigaw nila, si Barabas ay isang tulisan. Kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinutan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika, at siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Sinabi ni Pilato, sumagot ang mga Hudyo, Ayon sa aming kautusan, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Subalit, hindi tumugon si Jesus. Ani Pilato, at sumagot si Jesus, Kaya mo lang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ng mga tao, Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino man nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus. At siya ay lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabing dalawa na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo,
Sumigaw sila. Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasa ng kaniyang krus patungo sa lugar na kung tawagi Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ay ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, "Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo." Sumagot si Pilato, Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magsapala na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan, at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina. Mula noon siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng esopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, Naganap na. Inikayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo, tunay ang kanyang patotoo, at alam niyang katotohanan ng sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto.
At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo, at pinahintulutan siya ni Pilato. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ng libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang Pasyon ng Panginoon. Sa iyong mga pagdurusa, yamang ikaw ay di ba sakdala namin sa tuwina, luwalhati ng lahat na. Kami ay sama sa iyong mga pagdurusa, yamang ikaw ay di ba sakdala namin sa tuwina, luwalhati ng Magsiupo po sumandali ang lahat. Mga kapatid, kaya raw po tayo may alagang mga hayop at alagang mga halaman ay para turuan tayong magmahal. Hindi na sa tao, sa mga hayop at halaman na lang. Natatandaan nyo ba yung pinakapaborito nyong aso? Yung pinakapaborito nyong unang alagang aso, unang alagang pusa? Yung halaman na inyong laging dinidiligan at kinakausap araw-araw? Ano yung naramdaman nyo nung namatay itong mga halaman at mga hayop na ito? Mga kapatid, ang unang alaga ko ay dagang kosta. Dagang kosta, yung kulay puti. Binili pa po ako nung tatay ko noon dyan sa may Grand Central sa monumento nung hindi pa nasusunog. Ipinangalan ko po yung daga ko sa isang sitserya. Hindi ba may owishi? Pero hindi owishi. Kirei. Hindi ba yung kirei? Yung kirei na sitserya. Si kirei. Si kirei po, nung binili namin, maliit lang. Pero dahil po inalagaan ko ng husto, napamahal ako dito sa hayop na to, lumaki, tumaba. Pagka matutulog ako, gumagapang yan sa bindi ko, gumagapang yan sa kama, para sa mga takot sa daga, pasensya na kayo. Pinaliliguan ko po yan. Pero isang araw, matapos ng mahigit 1 taon ng pag-aalaga, ito pong aking dagang ito ay natagpuan naming matigas na sa loob ng basurahan. Nakakawala po kasi siya sa loob ng bahay. Iyak po ako ng iyak. Hanggang kinabukasan umiiyak ako. Kasi napakahalaga sa akin nung maliit na hayop na yon, dahil yun ang una kong naging alaga. Mga kapatid, sinasabi po na kung gaano tayo magmahal, ganun din kasakit. The greater the love that we have, the greater the hurt that we will experience if that love is taken away
from us. Sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, ipinakita na ng ating Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Meron pong kapansin-pansin na verse dito sa ating binasang ebanghelyo ayon kay San Juan. Ang sabi po ni St. John, alam na ni Jesus yung mangyayari. Alam na niya. Ibig sabihin, hindi na siya surprised. At may isa pang ipinapakita dito, mga kapatid, na hindi siya biktima ng mga nagplano na siya ipapatay, ng mga nagplano na siya ipahuli, ng mga kung sino pa man. Hindi siya biktima ng mga plano ng bawat isang mga taong ito, kundi malaya niyang inialay ang kanyang buhay. Malaya niyang inalay ang kanyang buhay. Para saan? Para sa pagmamahal sa atin. Mga kapatid, kasama po ng rito ng Biyernes Santo, yun pong pagpaparangal sa krus. Bakit ba krus ang pinili ng ating Panginoon bilang tanda ng kanyang pagmamahal? Sinasabi po, mga kapatid, na nung unang panahon, ang pinaka matinding paraan ng pagpaparusa ay ang pagpapako sa krus. Kasi, pagka pinugutan ka ng ulo, patay ka agad. Wala ka nang mararamdamang sakit. Kapag ka ikaw ay nilunod o binigti, mabilis lang din yun. Pero kapag ka ikaw ay pinako sa krus, ilang araw ang aabutin bago mamatay ang isang taong ipinako. Mga kapatid, ito pong practice na ito ng pagpapako sa krus ay hindi practice ng mga Romano. Ito po'y ginaya nila sa mga nasakop nilang mga lupain na ito po ang capital punishment. At mga kapatid, dito po, siyempre, ipapapasan ang krus sa isang taong nasintensyahan. Pagdating sa Kalbaryo, pagdating sa pagpapakuan sa kanya, siyempre bubutasin yung kanyang mga kamay. Sinasabi po, mga kapatid, na hindi naman talaga binutas si Kristo dito. Dito siya binutas sa pulso. Kasi kapag ka dito sa palad, mapupunit ang balat, malalaglag siya sa krus. Kaya nandito ang butas. At dito po yung isa sa pinakamasakit na nerve na pwede mong sundutin. Nandito. Dinanas ni Jesus. Bukod pa sa mga sugat niya na nung ipako siya, nadiin doon sa magalas na kahoy, napupuntahan ng mga lupa, napupuntahan ng buhangin. Pagka po, mga kapatid, pagod na ang taong ipinako sa krus, hindi na siya makakahinga kasi babaksak na ang kanyang katawan. So ang gagawin niya, hihilahin niya yung katawan niya pataas para makahinga siya. Pero dahil hinihila niya yung kanyang katawan, kinakailangan niyang ipul yung dito na napakasakit. Dinanas ni Jesus lahat. Dinanas niya. At sa kahuli-hulihang pagkakataon, mga kapatid, inisipan niya na ihabilin yung kanyang ina doon sa kanyang pinakamamahal na alagad. Up until the last moment, ibang tao pa rin ang kanyang iniisip, hindi ang kanyang sarili. Mga kapatid, habang tayo po ay nagdiriwang ng Biyernes Santo, sana po sa tuwing makikita natin ang banal na krus, o kahit anong krus, maalala natin ang pag-ibig na ibinigay sa atin at ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Ang krus po ay hindi alahas. Ang krus ay hindi dekorasyon. Ang krus ay isang tanda isang tanda ng pagmamahal na dinanas ng Panginoon kahit na siya'y mahirapan at mamatay para sa ating lahat. Ito po ang ating pagdilayan habang tayo po'y nagpapatuloy sa ating panalangin.
Isa ni Jesucristo, kami sumasamo sa'yo, Diyos Ama ng mga tao. Pakiusap ay dinggin mo, kahilingan namin ito. Para sa banal na simbahan, idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig, upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinukob, at upang tayo'y bigyan ng pamumuhay na matiwasay, para tayo'y makasamba sa Diyos Ama nating makapangyarihan. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mo ang iyong mga ginagawa dahil sa pag-ibig, upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa Santo Papa, idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco, na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanan na ipinagkatiwala para paglingkuran. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan, umiiral ang sanlibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan na iyong lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan, upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihan iyong inaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan, idalangin din natin si Dennis na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari, at ang mga diakono at ang lahat ng kabilang sa sambayanang Kristiyano. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu'y nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod, upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga inihahandang tao sa pagbibinyag,
Idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan para sa tubig ng binyag. Sila'y muling maisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ikapagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong mahal. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang. Sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang aming mga inihahanda sa pagbibinyag, upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Hesukristo nananalig upang marapatin ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Ama naming makapangyarihan, tinipon mo ang mga nawalay at tinangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo itinalaga sa buklod ng iisang binyag, upang sila'y magbuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga Hudyo, idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Sumasamo sa'yo, kasama ng mga tao, dahil sa nalingin mo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa lahat ng sa kanya ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay paging dapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, idalangin din natin ang lahat ng hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas ng katotohanan sa pamumuhay nilang wagas. At kaming sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa tanang sa iyo humahanap,
ay maging mga saksing mapaniniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapating sa Kanya'y makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Kristo, kami sumasamo sa'yo, Hosana ng mga tao. Ang usap ay dinggin mo, kahilinganin ito. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin at pag natagpuan kay masyahang walang maliw. Ipagkaloob mong kahit may mga di ka nais-nais na balakid, mabanaagan pa rin ng lahat ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig at matanggap nila ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at amang aming pinanggalingan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga umuugit sa pamahalaan, idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng Amang may kapal, alinsunod sa kanyang kinalulugdan, sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng lahat. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng lahat. Tunghayan mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang lahat sa sanlibutan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at ikapapanatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong loobin. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga may tanging pangangailangan, idalangin natin, mga kapatid, sa Ama nating makapangyarihan, na ang sanlibutan ay maibsan ng lahat ng katiwalian, ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparam, ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan, ang mga naaapi ay mahango sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paroroonan. Ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan. Ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan. At ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Kami sumasamo sa'yo, ang mga tao. Ang usap ay dinggin mo, kahilinganin ito. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian, pinatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan, paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan upang bawat ng nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay gagawin natin ang pagpaparangal sa krus.
Sa kahoy na krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupigang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Magsiluhod po ang lahat. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupigang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupigang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Sa ngayon po, atin ang paparangal sa banal na krus.
sa Ehipto, ngunit sa krus niyo ako dinala. Akong inyong tagapagligtas. Ang iyong suriyo,
sagutin sa inyong harapan, binuksan ko ang dagat, ngunit ng aking tagiliran. Sa inyo ay binuksan ko at sinibat. Ginabayan ko kayo sa inyong paglalakbay, sa pamamagitan ng haliging ulan. Ngunit ako naman ay inyong dinala sa hukuman ni Pilato. Aking bayan, anong nagawa sa iyo? Sagutin niyo ako. Binigyan ko kayo ng mana sa ilang, ngunit binigyan niyo naman ako ng mga sampal at tampal. Aking bayan, ano ang nagawa ko sa inyo? Anong nasaktan ko kayo? Sagutin niyo nga ako. Pinainom ko kayo ng masarap na tubig na galing sa bato. Ngunit pinainom niyo naman sa akin ang sukang may kahalong apdo. Aking bayan, anong nagawa ko sa inyo? Nasaktan ko kayo, sagutin niyo nga ako. Hinagupit ko para sa inyo ang mga haring Kananeo, ngunit hinagupit niyo ako't hinampas ng tambo sa aking ulo. Aking bayan, ano bang nagawa ko sa inyo? Paanong nasaktan ko kayo? Sagutin niyo nga ako. Kayo ay aking binigyan ng sentro ng karangalan, ngunit
Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at
sa aming mga sala, parang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginaganap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pakikisalo sa dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay manaugnawang masagana sa iyong sambayanang gumanap ng paggunita sa pagkamatay ng iyong anak na siyang pag-abuhay ng nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa lahat. Ang iyong pakikisamang maasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay. Ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mong lubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Wala po tayong final blessing. Ang blessing po ay bukas na sa Easter Vigil. Inaanyayahan po ang lahat sa atin pong prosesyon na gaganapin ngayong hapon. Ang atin pong Easter Vigil bukas ay alas 7 ng gabi. Tahimik po na yung lilisan lahat.